as we age, talagang yung bone density natin, hindi ko alam pa paano i-describe yan. Ikaw na yung mag-describe yung bone density na nababawasan, nagiging brittle. Ikaw na paliwanag sa amin, Doc Charlie. Okay, since ngayon nga ay Bone and Joint Awareness Week, no, every third week of October, so magandang mapag-usapan natin when we talk about bone conditions. Ang isa sa pinaka-common na bone condition, yung pagnipis ng ating buto. No, ito po yung tinatawag nating osteoporosis. Yun. Kung saan, sabi nyo nga kanina, pag nagkakaroon ng pagnipis ng buto, ang laki ng tendency na magkaroon ng fracture, mabalian. Konting tumba lang, konting out of balance lang, nagkakaroon na ng tinatawag na fragility fractures. So kaya very important yung pakapalin natin ng buto, yung ma-maintain natin makapal ang ating buto. Kasi ito ay isang age-related condition, no? Pero marami ring iba pang factors or risk factors na nakakaapekto sa kapal ng ating buto. So apart from age, yung mga may gamot ka ba na iniinom nagpapanipis ng buto mo? Yes. In terms of mga conditions na sabi ko, this is age-related. Unang-una, ito po yung sa mga menopause. Sa mga kababaihan. Pasintabi po. Menopause. Sa mga kalalakihan, at the age of 50 pataas, nire-recommend na rin na magkaroon ng screening. Tapos sa mga iba pong mga adults with comorbidities na tinatawag ko yung mga sakit tulad ng diabetes, chronic kidney disease, andyan po yan, mga hindi controlled na kidney problem. Yung mga merong autoimmune na sakit, mga lupus, rheumatoid arthritis, na umiinom ng mga gamot like steroids na pangmatagalan. Kasama na rin dito sa risk factors yung mga naninigarilyo, malakas uminom ng alak, saka yung medyo walang ginagawa, yung medyo poor ang activity na tinatawag. Sedentary living, lagi nakaupo. Sedentary, nakaupo yes, lagi. Exactly. O kaya yung mga work from home na iba, no? Nakaupo lang sila lagi sa bahay. So, importante pala kahit pa parang nagwo-walking sila. Doc, importante pala yung mga ganyan. So, meaning to say, hindi lang sa mga medyo mas may edad, kahit medyo mas bata, kung wala silang masyadong activities, possible din. Yes. Kumbaga, maaga pa lang, pwede nang magkaroon ng mga risk because kumbaga wala ka nang naipon na magandang benefit sana, no? Pero because of the bad habits, nagkakaroon na kaagad ng risk na magkaroon ng early na pagnipis ng ating buto. So dapat pala, para maiwasan natin yan, marami tayong mga physical activities din na isinasagawa. The exercise, very, very important. Wait, Derek, it's not just any exercise, Doc Charlie. Is there a particular kind of exercise? Kung kunwari, hindi ka naman mag-enroll sa gym. Sa gym, madali because they know that talagang weights, di ba? Dumbbell, barbell, for your legs, for your arms. But if you cannot afford the gym, is walking enough? Okay, we have to emphasize na pag sinabi nating exercise, kasama na po dyan, hindi lang yung pagtakbo lang. Kasama na po dyan yung strengthening exercise. No? Kailangan natin patibayin hindi lang yung ating mga buto, also the supporting cast na tinatawag, the muscles. No, para mas maganda yung maging foundation ng ating katawan. Kaya strengthening exercise is also important. Okay. Doc, ito gusto ko itanong. Marami makaka-relate dito kasi nag-message sa akin si Mami Amelia Medinilla. Meron siyang nararanasang rayuma. Most common ba ang rayuma talaga sa mga rayuma? Pag sinabing rayuma, ano yung rayuma? Most common ba yan sa mga senior talaga o kahit mga nasa age 40s, possible na makaranas ng rayuma? Okay, magandang tanong po yan, no? Sabi nga natin, sa bone and joint awareness. So tapos tayo sa bone, ito yung osteoporosis, pagnipis ng buto. Pag pinag-usapan naman natin yung joint, ito po yung joint sa Tagalog, kasukasuan. So yan mga elbow, mga knees. Yes, tuhod, kamay, siko, balikat, lahat po yan ay mga kasukasuan. At any problem sa ating mga kasukasuan, ang general term po natin dito ay rayuma or in English arthritis. Parehas lang po, rayuma at arthritis. At magandang malaman po, no, pag sinabi nating salitang arthritis, may mga 100 types hanggang alas-10 lang kami, Yes, Charlie, So, basically, 100. mahabang kwento ito, no? Pero pag pinag-usapan natin ng rayuma or arthritis, ang pinaka-common po dito yung tinatawag nating osteoarthritis. Ito po yung wear and tear ng ating katawan. Sabihin na natin simpleng salita na pagkaluma ng ating kasukasuan, overuse. Paano yun? Usually mga sports-minded, mga athletic, di ba? Wear and tear ng mga joints nila. In the end, it's going to work against them. Kasi talagang worn and torn kung wear and tear yan, di ba? Unfortunately, yes po, no, malaki ang risk factors ng mga
mahilig na talagang tumakbo, into sports. But of course, marami rin naman kasing benefits, hindi natin matatanggal ng benefits of being very active, especially in our younger years, for our heart, our whole body. Pero meron, of course, kailangan, it's a balance, always a balance. You have to have good exercise, but at the same time, you have to give time to recover ang ating katawan. But, di ba may mga athletes, di ba? Kasi yung wear and tear, suppose may protective gel between yung bone mo na to, yung tibia mo at yung femur mo, whatever, di ba? So yun, nawawala yun, kaya masakit. But yung mga iinom ka na mga glucosamine, yung mga, di ba merong mga iniinom for your joints? Do you ascribe to supplements to protect your joints? Okay. Pag pinag-usapan kasi natin nauubos yung cartilage at tinatawag, ito nga po yung tinatawag osteoarthritis, no? It's a wear and tear problem. It's, kumbaga, talagang tumanda na, nagkaedad na ang iyong joint, yung tuhod, for example. That's a most common kasi ang tuhod po, no? Paggamit ng supplements, very, very important. Okay po gumamit ng supplements. But the most important po dito is ma-identify natin ano yung reason bakit nagkakaroon ng osteoarthritis o nagkakaroon ng mga pananakit. Andiyan na talaga ang structural problem, na andyan na talaga ang mga pagkasira ng ating joints, pero yung activities ang pinaka-importante dito. Sinasabi ko palagi, this is activity-related. Iwas sa pag-akyat baba ng hagdanan. Totoo ba? Yes. No? Iwas po tayo na lumuluhod palagi. Squats. Kasi it puts pressure. Yung mga iba't ibang activities na ito, naglalagay ng pressure sa ating tuhod. Tandaan, ang tuhod, medyo may edad Lalo na lunges, mga ganyan, no? Medyo bawas po tayo doon sa mga ganun. Kasi it puts a lot of pressure. Tandaan nyo, pag ginagawa nyo yan, nananakit, may pressure sa tuhod. Correct. Umupo ka sa mababang bangko. After a few minutes, hirap tumayo. That's very important kasi na malaman natin, it is activity-related. Okay, Doc. Together, Sunnet 25, Sunnet 25.